Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. Gusto ko lang mag-react, no? Kasi nga po mga sangkay, itong taong nasabing nasangkot daw mga sangkay sa paggamit nitong cocaine na nagkaroon daw po ng overdose, meron pong mga sangkay, pinapakalat ngayon yung mga DDS na involved daw si F. Eliza. Ako naman mga sangkay, kumbaga personal opinion ko to Hindi po ako, wala akong kinakampihan, wala akong, kumbaga, hindi naman po tayo bata ng kung sino man mga sangkay. At sa totoo lang, neutral po tayo pag ganitong klaseng mga usapin. Kaya nagre-react po tayo minsan mga sangkay, na akala po natin anti-Marcos tayo, o kaya anti-Duterte. But to be honest, neutral po tayo mga sangkay. Pero ayun na nga, gusto ko lang magbigay ng opinion kasi itong Paulo Tantoco na pumanaw daw mga sangkay dahil po sa overdose. Ngayon, kinokonekta kay F. Eliza. Well, sa report mga sangkay, no? Sa police report, ang tanong kasi doon, kung kinokonekta nila kay F. Eliza. But the question is, kasama ba sa police report ang First Lady ng ating bansa na si Liza Araneta Marcos? Dahil kung wala, ang ibig sabihin lamang nun mga sangkay, walang kahit na anong connection ito kay F. Eliza, no? Parang ang dating lang mga sangkay, ginagawan po siya ng intriga nang wala naman pong ebidensya. Parang parang yung AI video laban po kay PBBM, 'di ba? Yung gumagamit daw mga sangkay ng ipinagbabawal na pulburon. Intriga, pero walang katotohanan, lumabas din AI. Ngayon mga sangkay, eto na. Gusto kong basahin yung police report kung andito nga ba si F. Eliza, Dawit nga ba, nandun ba yung pangalan niya mga sangkay. Kasi alam nyo kung Dawit si F. Eliza doon, magsasalita po mismo tayo. Sabihin po natin, magiging transparent po tayo mga sangkay kahit pa po tayo ay pro-government. Kaya gusto ko mabasa ito. Andito yung balita mga sangkay. Paulo Tantoco at Tantoco pumanaw sa coke overdose. Pumanaw ang negosyante pala to, no, mga sangkay. Pumanaw daw po ang taong ito na si Juan Paulo Tantoco, 44 years old, batang-bata pa. Dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose, ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles County. Batay sa findings ng Deputy Medical Examiner na inilabas noong July 9, cocaine effects ang sanhi ng pagpanaw ni Tantoco at itinuturing itong accidental drug. Tingin ko mga sangkay, hindi po ito Ang opinion ko naman dyan, hindi po yan accidental. Imposible. Gagamit ka nun tapos aksidente mo lang na aksidente mo lang tinake yung ganun. No guys, imposible mga sangkay. May mga balibalita nga po, 'di ba, na kapag mga mayayaman, yan daw po yung mga mamahalin nilang trippings mga sangkay, yung gumamit ng ganyan. So ako mga sangkay, di pa ako naniniwala na accidental ito. Pero ito po yung lumalabas na findings doon po sa mula sa Los Angeles. Nabanggit din umano na may probable mga sangkay. Mayroon po siyang mayroong karamdaman sa heart. Ayon po dito mga sangkay. Kung kaya't ayun na nga, yun yung effect nung tinake niyo, nung na-overdose mga sangkay. Naganap ang insidente sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California, March 8, 2025, kung saan siya idineklarang pumanaw.
So gusto ko mahanap dito yung pangalan ni F. Eliza eh. Ito na, nasa Estados Unidos umano siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos na dumalo sa Manila International Film Festival na ginanap mula March 4 hanggang 7 doon sa Beverly Hills. Isinagawa naman sa parehong hotel noong March 7 ang MIFF Tribute Gala isang araw bago siya bawian ng buhay. Hawak ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon sa kaso at naiuwi na rin sa Pilipinas ang kanyang labi. Si Tang Toco ay kabilang sa prominenteng pamilya, nagmamay-ari ng Rustan's retail chain sa Pilipinas. Ganun pala sila katindi. Asawa ni Dina Arroyo at may 3 anak. So, sa report na to, wala tayong nabasa nandadawit po si F. Eliza. Na sinabi ng pulis na gumagamit si F. Eliza ng ipinagbabawal na ganon, kasama sila sa nagja-jamming na gumagawa nun. Walang ganon na report mga sangkay, di ba? So intriga, gaya ng sinasabi ko, kung mayroon, babasahin natin dito mga sangkay, no? Kahit saang mga balitaan, hanapin nyo maliban po sa intriga ng mga DDS. Hayaan nyo na yon. Natural po yan mga sangkay na ikukonekta po talaga nila yan kay F. Eliza kasi nga po galit na galit po sila doon. Pero hanapin po ninyo yung content. Ito lang hanapin nyo yung content na konektado si F. Eliza. Mababasa po mga sangkay na konektado sa report na yun, police report. Kasi wala po tayong mababasa doon mga sangkay. Ibig sabihin lamang, intriga lamang ang ginagawa nitong mga DDS. Kasi wala naman po talaga eh. Kung mayroon, sana nabasa po natin sa police report. Wala naman po doon eh. Sa tingin nyo, magsisinungaling ang mga kapulisan doon sa US? Hindi po. Malabo yan. So intriga lang po talaga mga sangkay ang ginagawa nila. May mga mababasa kayo, tinatanong si F. Eliza. Ang tanong ko dyan, ba't na kailangan tanungin si F. Eliza? Ano ba siya? Yaya ba siya? Ng taong yun? Nanay ba siya? Nani ba siya? Hindi naman, di ba? So, bakit kinokonekta? At that time, mga sangga, isa pa nga po sa failure. Kasi, ito pumutok yung balitang yun. At that time, mga sangkay, na pumanaw nga nung Marso, ngayon, kinonekta nila kasi nga nakatunog na sila na pumanaw nga daw po mga sangkay dahil po dun sa cocaine. Pero, kinonekta nila kay Liza kasi nandun siya mga sangkay diba? Ngayon, nung time na yun, inintriga siya na binitbit daw ng mga pulis. Yun pala mga sangkay, ang sablay doon, umuwi na sa ating bansa. Maagang nakauwi si F. Eliza. Nagpunta pa nga po sa Samar. Marami pong nakakita doon mga kapwa namin waray. Nag-ikot po doon. Nagkaroon po ng tawag dito mga sangkay, nagkaroon po ng speech at pagbisita po sa kanyang programa. Ngayon mga sangkay, sablay po doon. Gusto nila mag-live si F. Eliza at that time. Pero wala rin pong nangyari mga sangkay kasi ano nga naman, ang dami na pong live na lumabas na kasama po siya hanggang sa no choice na sila mismo sila napatunayan nila na nandito na nga po si F. Eliza at that time. So ngayon mga sangkay, binabalikan na naman po nila, ikinokonekta na naman po nila mga sangkay. Pero ayun na nga, ang tanong lang po dyan sa intriga ng mga DDS, nandun ba yung pangalan ni F. Eliza sa police report na kasali po sa gumagamit? Kung wala mga sangkay, basahin nyo yung mga news. Kahit international news, pwede nyo yung mabasa, i-google nyo lang. Kung nandun yung pangalan ni F. Eliza, kung naroon, ito lang, ipasa nyo sa akin, babasahin natin. I-send nyo sa akin ngayon din. Okay? Kakaintindihan ba tayo, mga sangkay? Alam, kasi, alam nyo yun, kapag hindi natin binabasa yung buong content, maniniwala tayo sa mga intriga lang. So mas mabuti, alamin po muna natin yung buong kwento.
No? Anong pakialam ni F. Eliza sa taong yun kung gumamit siya noon mga sangkay? 'Di ba? Well, anong komento nyo mga sangkay? Libre po mag-comment. Anti ka man or pro, just comment down below.